Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pagbabasa ng banal na salita. So, buksan po natin ang ating mga Bibles sa Luke chapter 11, verses 1 to 13. Luke chapter 11, verses 1 to 13. Babasahin ko po sa English ang ating passage. So, ganito po, uh, Luke chapter 11, verses 1 to 13. Ganito po ang sinasabi. It happened that while Jesus was praying in a certain place, after he had finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John also taught his disciples. And he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves also forgive everyone who is indebted to us, and lead us not into temptation. Then he said to them, suppose one of you has a friend and goes to him at midnight and says to him, Friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has come to me from a journey, and I have nothing to set before him. And from inside he answers and says, Do not bother me, the door has already been shut, and my children and I are in bed. I cannot get up and give you anything. I tell you, even though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his persistence he will get up and give him as much as he needs. So I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Now suppose one of you fathers is asked by his son for a fish. He will not give him a snake instead of a fish, will he? Or if he asked for an egg, he will not give him a scorpion, will he? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Habang patuloy po tayong sumusunod sa ating Panginoon, both personally and as a church, at dahil na rin sa dami ng pagsubok na dumadating sa ating buhay, na ang bawat isa sa atin ay kailangang harapin, kailangan po nating idiin ang kahalagahan po ng pananalangin. With the recent directions po sa ating ministry at sa dami ng yung mga nagkakasakit ngayon na dala na rin po ng panahon, makabubuti sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo na alamin ang mga pangako at prinsipyo ukol sa pananalangin upang tayo'y maging tapat na tagasunod ng ating Panginoon. Pero at some point in our prayer life, dumadating po ang pag-aanlinlangan. We have those feelings of doubt na makalalapit po tayo sa ating Diyos. Iniisip natin probably na hindi tayo magaling magsalita or masyadong trivial yung ating concerns at problems para pansinin pa ng Diyos. Or meron akong narinig na one time gusto laging i-request si pastor na lang ang mag-pray para sa akin. Feeling ko kasi hindi ako didinggin ng Panginoon. Merong mga ganun. Or kasi si pastor mas magaling magsalita. Mas magaling siya mag-English, as if hindi tayo naiintindihan ng Panginoon. Meron tayong mga ganong klaseng mga preferences, no? Pagdating sa pananalangin.
The Bible reveals po and recognizes na may mga struggles tayong ganito. Sabi nga sa Psalm 38 verse 9, Lord, all my desire is before thee, and my groaning is not hid from thee. Hindi man natin laging maisambit ang tamang salita pag tayo'y nananalangin, ang ating mga hibik at daing ay hindi po lingid sa ating Panginoon. Hayag sa kanyang harapan po ang lahat ng ating pangangailangan. And so scriptures assure us na makalalapit po tayo sa Diyos at masasabi po natin sa Kanya ang lahat ng ating daing at pangangailangan. Sabi nga po ni J.C. Ryle, isang Anglican pastor na nabuhay noong 1800s, ganito po ang sinabi niya tungkol sa pananalangin. Fear not because your prayer is stammering, your words feeble, and your language poor. Jesus can understand you. Sa umagang ito, layon ng ating pag-aaral na baunan ang bawat isa ng pananalig at lakas ng loob na lumapit sa ating Panginoon na handang makinig sa ating mga dalangin. And so, brothers, sisters, and friends, panalangin ko po na sa umagang ito, mag-minister po sa atin ang salita po ng Diyos. Especially sa atin na may mga pinagdadaanan sa buhay o nahihirapan dahil sa mga suliranin at sa ating pananampalataya. Nawa makilala po natin na ang Panginoong Jesus ay maunawain at mahabagin. Habang pinakakain niya tayo mula sa kanyang salita, nawa pagkalooban niya rin tayo ng panibagong mga naisin na lumapit sa kanya at sa kanyang salita upang matutunan nating tumugon sa kanya sa maayos na pagsamba sa presensya ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. This morning, ang magiging tanong po natin sa scriptures ay very short lang naman yung question. How should followers of Christ pray? How should followers of Christ pray? Which leads us doon sa ating passage. Unahin po muna natin ang punta tayo sa Luke chapter 11 verses 1 to 4. Luke chapter 11 verses 1 to 4. Let's take a look at the background of our passage. Ganito po ang sinasabi. It happened that while Jesus was praying in a certain place, after he had finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John also taught his disciples. And he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves also forgive everyone who is indebted to us, and lead us not into temptation. In this section po, binigay ng Panginoong Jesus ang outline ng kanilang magiging panalangin. So, sino po ang mga tauhan dito sa ating kwento? Number 1, ang Panginoong Jesus. At pangalawa, mga disciples. Notice ang pagkakagamit ni Dr. Luke. Ang ginamit po niya ay disciples, hindi apostles. Hindi nito tinutukoy ang 12 lang. Scholars say this is most probably mga 70 people na sumusunod sa Panginoon. Kaya disciples ang ginamit ni Dr. Luke. In verses 1 to 4, tingnan natin. Ang sabi niya sa verse 1, now Jesus was praying in a certain place. In the gospel accounts, madalas po nating makikita na umaalis po ang Panginoon para mapag-isa at iniiwan niya po ang kanyang mga alagad para mag-pray. And it's the same case here. Although hindi binanggit ni Luke kung saan nagpunta ang Panginoon. At pagkatapos niya manalangin, actually hinintay siya ng kanyang mga alagad na matapos, sinabi nila sa kanya, Lord, teach us to pray as John taught his disciples. It seems na nalaman nila based dito sa kanilang dahilan
nalaman nila na tinuruan ni John the Baptist yung kanyang mga alagad at na-impress sila sa pagturo ni Juan Bautista sa kanyang mga alagad. And now, gusto rin nilang turuan sila ng Panginoong Jesus kung paano manalangin. Pinaalis ba ng Panginoong Jesus sila? Hindi. Sinungitan ba niya sila? Hindi. Tumugon siya sa kanilang hiling. And so, He lovingly responded to their request. At sabi niya sa verse 2, when you pray, say. Hindi po sinabing, if you pray, na para bang there's a possibility na hindi nagpipray ang mga tagasunod niya. Ang sabi, when you pray. Lahat, ibig sabihin, lahat po ng tapat na at sumusunod sa Panginoon ay nananalangin lagi. There is never a time that we do not pray because prayer is talking to God. It is part of our Christian life. And so, hindi mo pwedeng sabihin ngayon what kind of, ano yung mga principles na nakikita natin dito. Hindi mo pwedeng sabihin na sumusunod ka kay Kristo, pero hindi ka nagpe-pray. Dahil tayo sumusunod kay Kristo, and because God has made us His children, we talk to God and honor and glorify Him in our prayers. Part siya, it is essential. Prayer is, ang sabi nga ng iba, ito yung nagbibigay, because prayer enables us to talk to God. Because of the Holy Spirit's ministry, especially in prayer, itong prayer enables us to talk to God. And because it enables us to talk to God, nalalaman natin ngayon, plus kasama yung scriptures, nalalaman natin ang kalooban ng Panginoon. At nasasabi natin sa Kanya ang ating mga hiling, ang ating mga daing. Prayer is basically talking to God and telling Him our concerns and what glorifies Him. So, binigyan niya sila ng balangkas ng panalangin. Sabi ng Panginoong Jesus sa verses 2 to 4, Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread and forgive us our sins. For we ourselves also forgive who is indebted to us. And lead us not into temptation. Although napag-aralan na natin ng Ama namin mula sa Matthew 6, di ba? Napag-aralan natin yun last year, nung March 2024. And ito naman, pag-aaralan naman natin itong version ng Ama namin dito sa Gospel according to Luke. And we want to make some observations. Kung ready na tayo, first observation. Kapag kinumpara natin ang Matthew 6 at saka itong Luke chapter 11, mapapansin po natin na mas mahaba ang Matthew 6, 9 to 13. We will not go into details anymore kung bakit mas mahaba ang Matthew 6. Pwede po nating balikan yung Matthew 6 series natin sa ating YouTube channel under the playlist The Lord's Prayer. Dito naman sa Luke 11, there are scholars na nagsasabi po na naunang isinulat itong aklat ni Luke versus yung aklat ni Matthew. Plus the fact na napaka-observant po ni Dr. Luke, dahil nga siya po ay isang doktor, mapapansin po natin yung detalye niya. Sadya po na ganun kaikli po yun. So, this version is probably the original. Ito yung original version na tinuro ni Jesus. Expanded version lang yung kay Matthew. It is said na kaya expanded yun kasi may mga dinagdag yung mga scribes or writers later on. So, what other observations ang nakikita natin dito bukod sa fact na mas maiksi itong Ama namin sa aklat ni Dr. Luke? Tulad ng Matthew 6,
prayer is to be addressed to God as our Father. Ang ginamit na salita dito, itong Father, sa original language or sa Aramaic, ay Abba. Itong salitang Abba ay term of endearment. Ang pinakamalapit na equivalent sa ating wika ay itay or tay. It means may closeness po tayo sa Ama. May relationship tayo, may ugnayan tayo sa Diyos. And so, Jesus is telling, because of His work on the cross, because of what He has purchased, what He has earned for us, meron tayong ugnayan sa Ama. Prayer now is a recognition of our covenant relationship with God, which was executed by Christ in His life and death to reconcile us to the Father. Sinasabi ni Jesus Christ, lahat kayo na sumusunod at tapat sa akin, recognize natin na ang aking Ama ay inyong Ama rin. Siya ang ating Ama, tayo ang kanyang mga anak. At dahil Diyos po ang addressee dito, sa Kanya tayo dapat nakafocus sa tuwing tayo'y nananalangin. May mga nagsasabi po na since ang Diyos po daw ay walang gender, pwede natin siyang i-address na mother. Ganito ang view ng ibang mga radical na feminist at saka mga progressives. Hindi po ganito ang turo ng mga scriptures. And so it's unbiblical na tawagin nating mother ang Diyos. Klaro po sa Matthew 6 at dito sa Luke chapter 11 na ang address po natin sa Ama, and this is instructed by Jesus Christ, at pinapahayag ng scriptures, klarong-klaro, that when we address God, we should address Him as Father. That is the proper thing to do when we approach God. Yun yung kanyang kinalulugdan. Yun yung may approval niya. Mapapansin din po natin na itong petitions sa Lord's Prayer ay nahati po sa dalawa. The first set of petitions is short and clear on glorifying God. Sabi dyan, hallowed be your name, your kingdom come. Hindi natin uunahin ang ating mga personal na pangangailangan sa tuwing lalapit tayo sa Panginoon, kundi ang purpose natin na itaas siya, yun ang mauuna. Yung purpose na sambahin siya. That is why pag binalikan natin ang Genesis chapter 1, makikita po natin na ang purpose kung bakit nilalang ng Diyos ang tao ay para sambahin siya, i-glorify siya. At yun ang dapat na unahin natin sa ating mga panalangin. We should address Him as Father. We should worship Him. Ang second set of petitions is about our physical and spiritual needs. Again, it is short and simple. Mapapansin natin na hindi mabulaklak. And so, sabi niya, give us each day our daily bread and forgive us our sins. For we ourselves also forgive everyone who is indebted to us. And lead us not into temptation. Sa makatuwid, prayer not only recognizes that God alone should be worshipped, prayer also recognizes na tayo ang nangangailangan. Tayo ang may kailangan sa Diyos. He is the great Father who provides. He is the giver. At tayo yung may need. Tayo ang lumalapit. Tayo ang may petitions sa Kanya. And we will notice na lahat ng petitions na ito, all of these items, itong mga prayer items na ito, is what God approves. Nasanay tayo na pag may nagpe-preach tungkol sa prayer, kung matatandaan natin, ang pwede daw maging sagot ng Diyos ay yes, no, and wait. Pero here, in the Lord's Prayer, mapapansin natin na binigay na ng Panginoong Jesus, pinahayag na niya
ang lahat ng bagay na ina-approve ng Ama. Hindi natin kailangang hulaan ang kung ano ang kalooban niya. And so, mental note po, mga kapatid, it is ridiculous, if not downright disrespectful sa Diyos na idadalangin natin ang mga bagay na hindi niya approve. It is disrespectful na dadalhin natin sa kanyang paanan ang mga bagay that He disapproves. Halimbawa, idadalangin mo ba na mangongopya ka sa exam at itutuloy mo yon? Yamang alam mo na kasalanan yun. Sasabihin mo ba sa ama na nanakawin mo yung sopa ng inyong kapitbahay? Yamang alam mo na ang pagnanakaw ay kasalanan. O idadalangin mo ba na iiwanan ko na po ang aking asawa kasi na-inlove po ako kay kumare? Yamang alam mo na pakikiapid yan. It's disrespectful. Diba? At uulitin ko, sa balangkas ng Lord's Prayer, pinahayag ng Panginoong Jesus ang dapat nating hilingin dahil yun ang approve sa Ama. Hindi natin dapat idalangin ang ating mga kasalanan as if ipagkakaloob niya at babasbasan ang mga ito. Or on our part, iisipin pa natin, hintayin ko muna na mag-no or mag-wait ang Panginoon. Ay, hindi. The fact na nasa kategorya ng kasalanan yung mga bagay na yun, hindi mo na dapat ituloy pa. So, it is disrespectful and it is ridiculous na haharap ka sa hari ng mga hari at ang daladala mo mga kasalanan at kasamaan mo. Yun ba ang mag-glorify sa Kanya? You are not glorifying God kapag ganun. And so it's common sense na pag lumapit tayo sa Panginoon, ang dala-dala po natin ay yung mga bagay na inapprove niya. Mapapansin din natin na sa maiksing prayer na ito, actually it is a total of 37 words. He taught us to pray in only 37 words. Noong June, 2 months ago, hindi ko alam kung nasagap nyo. Pero may kumalat po na viral video sa Facebook ni Tuguegarao Councilor Grace Arago. Dahil siya po ang naka-assign na mag-pray sa kanilang session or hearing. At binasa niya po yung prayer niya. Kaso, may dahilan kung bakit nag-viral ito. Pakinggan po natin yung kanyang binasa. Ganito po ang nilalaman ng kanyang prayer. Sabi po niya, "May your divine light shine upon us, guiding us in our endeavors and filling our hearts with hope and inspiration. We also pray, feel free to modify this prayer or tailor it to your specific needs and wants. This we pray in Jesus' name. Amen." Halatang halata po na gumamit po siya ng ChatGPT para sa kanyang prayer. Halatang halata na hindi siya, na kailangan pa niyang konsultahin ang AI para gumawa lang ng prayer. Hindi po nai-impress, mga kapatid at kaibigan, ang Diyos sa mga mabubulaklak na salita. At mas lalong hindi siya nai-impress sa mga dalangin na walang kabuluhan. And so, we find our first principle dito sa verses 1 to 4. We are instructed to pray briefly and worshipfully. We are instructed to pray briefly and worshipfully. Punta naman po tayo sa verses 5 to 10. In this section po, dinidil po ng Panginoon ang mga dahilan o hadlang sa paglapit sa Diyos.
mapapansin natin na dire-diretso ang Panginoong Jesus. Walang break sa pagtuturo sa kanila. Although walang sinasabi ang mga tagasunod, um, He knows kung ano yung concern nila. He knows what is in their hearts. He knows yung concerns nila sa paglapit sa Diyos. So, binigyan niya sila ng talinghaga. At ganito po yung naging talinghaga. So, verses 5 to 7. Then he said to them, suppose one of you has a friend and goes to him at midnight and says to him, friend, lend me 3 loaves. For a friend of mine has come to me from a journey, and I have nothing to set before him. And from inside he answers and says, do not bother me. The door has already been shut, and my children and I are in bed. I cannot get up and give you anything. Ipalagay daw natin na meron tayong isang kaibigan na pumunta isang hating gabi sa kanyang kapitbahay at nagsabi, kaibigan, bigyan mo ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. Establish po muna natin yung background nitong talinghaga. Noong unang panahon kasi, matindi ang kanilang sense of responsibility pagdating sa hospitality o pagtanggap sa mga bisita. Merong mga hospitality laws ang Israel. Makikita po ito sa Leviticus 19:33 to 34 at sa Deuteronomy 10:18 to 19 na specific ang pagtrato po sa mga dayuhan o taga-ibang bayan. Mapapahiya hindi lamang ang kanilang pamilya, ang kanilang sambahayan na nagpabaya sa isang bisita, pati na rin ang buong barangay mapapahiya kapag umalis po ang isang dayo o manlalakbay na hindi naasikaso ng maayos. So, kumakalat yun. Parang katulad sa atin today, may mga testimonial. Pag nagbigay ng testimonial or nagbigay ng comment, bigyan mo naman ako ng 5 stars. Bigyan mo ako ng positive na comment. Ganyan. Mapapahiya ang buong bayan kapag hindi naasikaso ng maayos itong dayuhan. Kaya nga, ang nangyari ngayon dito sa ating talinghaga, nagmadali itong kaibigan na maghanap ng tinapay kasi biglang dumating yung kanyang kaibigan at wala siyang maihanda. So, he had to do something. Ang tinapay na, baka ang isip nating tinapay na ginamit, yung bread loaf. Yung ginagamit natin ngayon, yung parang tasty. Hindi po. Ang tinapay na gamit nila noong unang panahon ay yung ginagamit nila sa Middle East. Yung bilog. Yung makikita natin na tinapay na ginagamit sa shawarma. So, ganun ang kanilang tinapay. And wala siyang maihanda. Hindi niya kasi inaasahan na biglang darating itong kanyang kaibigan. So, ubos na. And because their reputation is at stake, kailangang iserve sa guest ang fresh, unbroken bread. Ang question ngayon is saan siya maghahanap nun? At dahil maliit lang yung village, nilapitan niya ang isa niyang kaibigan, isang kapitbahay. Especially sa ganong oras, hating gabi. State of emergency ito. So, sabi ng kaibigan mula sa loob ng bahay, do not bother me. The door has already been shut and my children and I are in bed. I cannot get up and give you anything. Kung ito ay state of emergency, nagtataka tayo, bakit parang yung unang beses, bakit parang dito sa sinabi niya, parang tinatanggihan niya? Ganito yan. Iniisip natin siguro, ngayon, ano yung hassle dyan, di ba? Kung may tinapay siya, di ibigay na lang niya, di ba? Iabot na lang niya dun sa bintana o sa pintuan o what have you. Kung yun lang naman, humihingi lang naman ng tinapay. Bakit kailangan pang tanggihan? Or bakit pa niya kailangan paalasin itong nangangailangan? Noong unang panahon kasi, ang mga bahay nila ay may mga one-room units lang. Lahat sila natutulog at sama-sama silang natutulog sa isang banig sa lapag. So we can imagine yung slightest na
Pag nagising ang isa, syempre magigising ka rin. Dahil sama-sama kayo eh. Pag may naglakad, posibleng matatamaan pa yung paa ng isa, magigising na. Diba? Hindi lang yon. Hindi lang yun yung problema. Bago sila matulog, nilalak nila ang mga pintuan nila gamit ang malalaking bolted wooden bars. Malalaki po yung mga locks nila, hindi katulad ngayon na lock and key. Hindi. Sa kanila, pag sinara mo yung mga pintuan o yung mga gate, gumagamit sila ng malalaking mga bolted wooden bars. Hindi sila... So, kapag lumabas pa siya para buksan ang pinto, kailangan po niyang hampasin yung malakas at mabigat na bolted bar. Maririnig sa buong bahay yon pag hinampas niya yon para buksan lang. Magigising ang buong bahay dahil doon. Kaya, mapapansin natin yung pagtanggi niya rito. And although ganun ang sinabi niya, Jesus tells us na bumangon pa rin itong kaibigan sa loob ng bahay at ibinigay niya yung hinihingi ng kanyang kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Bakit niya ginawa ito? Tingnan natin sa verses 8 to 10. Sabi po, I tell you, even though he will not get up and give him anything, because he is his friend, yet because of his persistence, he will get up and give him as much as he needs. So I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. So tumayo siya at binuksan niya ang pintuan dahil nga Jesus tells us na magkaibigan sila. May kasabihan nga tayo, di ba? Ang isang kaibigan ay maaasahan sa oras ng kagipitan. Yun yung definition ng tunay na kaibigan. At ganun nga ang nangyari. At dahil daw persistent, yan yung ginamit sa English version, yung kaibigan, persistent siya sa pagkatok sa pintuan. Sa ibang versions, ang ginamit na salita, imbis na persistent, ay importunity. Interesting itong salita, sapagkat sa original language po, may pakahulugan ito na shameless. So, walang hiya-hiya. Although isang beses lang ito ginamit, itong salitang ito, sa New Testament, in Greek literature, ang salitang ito ay negative. Jesus used a negative word here. Ang katumbas nitong salita ay, sa English, ay rude, or sa Tagalog ay perhaps ang pinakamalapit ay walang pakundangan. So ang tinuturo ba dito ng Panginoong Jesus ay maging walang hiya kapag nagpipray, maging mapilit kahit labag sa kalooban ng Diyos? Yun ba? Hindi natin makikita ang mga ganitong pakahulugan sa text. Parang ganito ang sinasabi ng Panginoong Jesus sa kanyang talinghaga. During ordinary circumstances, and ginagamit nila yung salitang yun, yung negative na yun, pag ganun, it's shameless. Common sense na shameless kapag binulabog mo ang kahit sino, kahit kaibigan mo pa yan o kapitbahay, kapag hating gabi na. On ordinary circumstances, ha? But on the other hand, there is a justifying reason dito sa talinghaga. It is an emergency. May pangangailangan na kailangang tugunan. Kapag hindi nila ginawan yun ng paraan, masisira silang lahat. At baka ipatawag pa sila ng mga matatanda doon sa gates ng village nila kapag hindi nila ito inasikaso. And so, ang laking kahihiyan na mangyayari kapag napabayaan ito. So, ang point ng Panginoon dito ay, kung tayo nga ay tinutugunan ang unapologetic boldness o pagiging walang hiya-hiya, walang pakundangan, tinotolerate natin ang pagkakaroon ng tigas ng muka ng ating mga kaibigan sa oras ng kanilang pangangailangan, it makes us think how much more
the grace of our Father in heaven kapag tayo ang tunay na nangangailangan. Yun yung ibig sabihin nung talinghaga. God is indeed greater because He encourages us to come to Him with our needs, to ask of Him so that we may receive. Sabi nga niya sa verses 9 and 10, "So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks, it will be opened." We find here yung second principle natin in prayer. Verses 5 to 10. We are encouraged to pray confidently or boldly. We're encouraged to pray confidently or boldly. Christ wants us to overcome yung feeling natin na parang, kumbaga, parang walang pakialam ang Diyos, or that He is too busy to be concerned about us dahil siya ay nasa kaitaas-taasan. Ito malamang ang issue ng kanilang mga hearts. And to this day, ito pa rin ang pumipigil sa marami sa atin na lumapit sa Panginoon. So we are encouraged to come out, or rather, to come to our Father with confidence, who neither sleeps nor slumbers. Huwag tayong mahihiyang magtanong at humingi ayon sa kanyang kalooban. Tuloy tayo. Mapapansin natin sa verses 11 to 13, again, walang break ang Panginoong Jesus. Tuloy-tuloy lang siya sa kanyang pangangaral. Sabi niya, "Now suppose one of you fathers is asked by his son for a fish. He will not give him a snake instead of a fish, will he? Or if he asks for an egg, he will not give him a scorpion, will he? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him?" So, ang tanong ni Jesus Christ dito ay, meron ba raw ama sa kanila na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay ay lilinlangin ito at bibigyan niya ng isang bato yung kanyang anak? O kung humingi man ng isda ay ibibigay isang ahas? O kung siya ay humingi ng itlog, kanyang bibigyan ito ng alakdan? Ano po ang sagot? Kung tayo ay mabuting ama, hindi natin lilinlangin ang ating mga anak. Bagkus tutugunan pa nga natin ang kanilang pangangailangan. Ngayon, kung tayo na masama dahil tayo ay makasalanan, ay marunong tumugon sa hiling ng ating mga anak, gaano pa kaya ang ating banal na Ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya? Noong unang panahon kasi, may mga paniniwala po na ang banal na Espiritu ay available lang sa select people. Hindi po sa lahat ng tagasunod ni Kristo. May paniniwala sila na sineselect lang ng Diyos kung kanino ibibigay. And so, dito sa passage na ito, sa lahat ng nakikinig sa Panginoon, this is a great gift from the Father. Because may certain rarity ang Holy Spirit in their minds. When Jesus says na ibibigay sa mga humihingi ang banal na Espiritu, oo nga, available na pala ito. So yun yung nasa isipan nila. And so God is good. God is gracious because He responds to our prayers with kindness. Which now leads us doon sa ating ultimately, when we think about all of these things, tungkol sa kindness ng Diyos, nakita natin ang kanyang kabutihan sa Ebanghelyo. Hindi niya tayo sinuklian ng bato, o ng ahas, o ng
alakdan. Kita niya at naunawaan po niya ang ating pangangailangan. Mula sa kaitaas-taasan, pinadala po niya ang kanyang anak upang maging ating pagkain, upang maging tinapay ng buhay, at matugunan ng matagal ng isnisigaw ng ating kaluluwa. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang sala kay Kristo upang maging totoo sa ating buhay ang pakikipagkasundo sa Diyos. We were reconciled to the Father because of Christ. At dahil kay Kristo, inilapit tayo sa ating Ama sa langit at naging kabilang tayo ng kanyang sambahayan. So how should followers of Christ pray? Verses 1 to 4, we are instructed to pray briefly and worshipfully. Verses 5 to 10, we are encouraged to pray confidently or boldly. And sa verses 11 to 13, we are to pray expectantly because He responds to our prayers with kindness. So let's expect that, diba? We are to pray expectantly because He responds to our prayers with kindness. Mga kapatid at kaibigan, dito sa account ng Luke 11, makikita po natin na hindi kailangang mahaba o mabulaklak ang ating panalangin para sagutin ng Diyos ang ating mga hiling. At the very least, ang kailangan ay nauunawaan natin ang ating ugnayan sa Diyos, kung sino siya at ang kanyang kalooban. God is our Father at pinahayag niya ang mga bagay na kanyang kinalulugdan. Lahat ng lumalapit sa kanya at humihingi ayon sa kanyang kalooban ay tumatanggap. Therefore, makaaasa po tayo na sasagutin niya ang ating mga dalangin. And He responds with kindness. Mga kapatid, isapuso natin ang mga bagay na ito at luwalhatiin po natin ang ating dakilang Panginoon.